Fuel subsidies po para sa mga mangingisda hindi raw sapat. Pero ang Senado inatasan ng Department of Agriculture na padaliin ang pamamahagi ng ayuda. Kaugnayan may report si Bombo Angelo Aganan. Bombo Ever, Bombo Genesis, pinamamadali ni Senator Francis Kiko Panghilinan, Chairperson ng Senate Committee on Agriculture sa Department of Agriculture, ang pamamahagi sa fuel subsidies para sa mga mangingisdang naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Ngunit ayon sa mga ahensya, hindi ito sasapat. Sa pagdinig ngayong araw, ipinaliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of DFAR na mayroon lamang 50 million peso na kasalukuyang pondo ang ahensya para sa ayuda ng langis para sa mga mangingisda. Batay sa datos ng ahensya, may tinatayang 2.7 million na mangingisda sa buong bansa. Ngunit 200,000 lamang umano ang nakaregister na gumagamit ng motorized bangka, kung saan siyang prioridad ng DFAR na mabigyan ng fuel subsidies. Ayon kay DFAR Director Eliezer Salilig, 15,000 lamang umano ang makakatanggap ng 3,000 pesos na ayuda mula sa kasalukuyang pondo. Target ng ahensya na unahin ang mga pinakamahirap na mangingisda na nasa 5th class municipality. Aniya, inaantay na lamang ang supplemental agreement sa Development Bank of the Philippines o DBP upang ma-withdraw ang pondo at may pamahagi ito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Director Eliezer Salilig. Sa 15,669 po sa 2025, but the amount of 3,000, sabi ni Sir, tama yon ni Mr. Chair na pwede po, kung pwede ipapastak natin kasi right now yung budget natin for 2026 for approval na po ng kasi meron kaming hinihintay po sa kasi nakadeposit na po to sa DBP, Mr. Chair. Nakadeposit po yung ating budget ng 50 million for our fuel subsidy. Sa parehong pagdinig, nanawagan din ng grupong Sinag na samahan ng mga magsasaka at mangingisda na pinamahagi ang pangakong ayuda dahil hindi na umano sapat ang kita ng mga mangingisda sa isang araw dulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa Sinag Executive Director na si Jason Sianglet, umabot na sa 500 kada araw ang dagdag sa gastos sa mga maliliit na mangingisda dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Aniya, kung hindi pa rin umano magbibigay ng ayuda ang gobyerno sa susunod na linggo, ay marahil wala nang magpapalaot na mangingisda dahil sa bigat ng pasanin sa presyo ng krudo. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Jason Sianglet, Executive Director ng grupong Sinag. Ang problema ngayon, nag-uusap bibigay daw yung ayuda in the next 2 weeks. Kaya lang, baka kung after 2 weeks, wala nang mangisda. Kasi inaabsorb ng mga mangingisda share yung losses daily. Nakafocus tayo sa transport, sa mga jeepney driver, tricycle driver, pero mas kawawa yung mangingisda kasi dagdag sa gasto sa produksyon niya yun. Ina-absorb niya ang sarili. Yung mga jeep pwedeng huminto ng ilang oras Yung mangingisda, hindi ka naman pwedeng hindi o mangisda ka ng 2-1 oras lang. Talagang kailangan mong lumayo para makapanghuli. Bago matapos ang pagdinig, inatasan ni Panghilinan ng Department of Agriculture na madaliin ang paglabas ng guidelines para sa 10 billion Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks para makatulong ito sa pamamahagi ng fuel subsidies. Aniya, tinatayang nasa 80% ng kabuuang gastos ng produksyon sa pangingisda ay mula sa paggamit ng krudo, dahilan upang lalo umanong maramdaman ng sektor ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Kaugnayan, pakinggan natin ang naging tinig ni Senator Francis Kiko Panghilinan. Mayroong 10 billion pesos na farmers and fisher folk assistance ang sa 2026 budget na dapat wala pang guidelines. So ang panawagan natin kanina, ilabas na yung guidelines kasi ngayon kailangan ng ating mga kababayan, lalo na ang mga pangingisda, itong suporta dahil ang taas ng presyo ng crudo. 80% ng production ng ating pangingisda ay crudo. So you can imagine yung napakabigat at yung assistance, yung fuel subsidy has to happen ASAP. Nag-uulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Aganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.